Kamusta mga Kapinoms TV? Kapag sinabing malalaking pabrika, ang unang pumapasok sa isip natin ay ang usok, makina at mahabang gusali. Pero sa likod ng bawat higanteng planta sa Pilipinas, may libo-libong manggagawa, bilyong pisong puhunan at dekada ng kontribusyon sa ekonomiya ng bansa. May mga pabrikang halos kasing laki ng isang lungsod, may sariling power systems, internal roads, at round-the-clock na operasyon na hindi natutulog kahit bumagyo pa man o kahit holidays. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 pinakamalalaki at pinakamahalagang pabrika sa Pilipinas. Mga industriyang tahimik lang sa likod ng mga bakod, pero sila ang bumubuhay sa export sector, manufacturing jobs at industrial growth ng bansa. Simulan na natin. Number 10, Integrated Microelectronics Incorporated, Laguna. Ang Integrated Microelectronics Inc. sa Laguna ay isa sa pinakamalalaking electronics manufacturing complexes sa Pilipinas. Ang pangunahing planta nito sa Laguna ay may tinatayang 20 hanggang 25 ektarya ng industrial land na binubuo ng maraming production buildings, testing facilities at logistic areas. Hindi ito iisang gusali, kundi isang buong manufacturing compound na kayang mag-operate ng tuloy-tuloy 24/7. Libo-libong manggagawa ang nagtatrabaho sa IMI Laguna, kabilang ang engineers, technicians at production operators. Sa pinagsama-samang operasyon ng IMI sa bansa, tinatayang mahigit 10,000 empleyado ang konektado rito. Malaking bahagi ay nakabase sa Laguna. Ang planta ay kilala sa mataas na antas ng training at mahigpit na quality standards. Ang IMI ay gumagawa ng high-value electronics tulad ng automotive at industrial components na ine-export sa Europe, US at Asia. Dahil dito, itinuturing ang IMI Laguna bilang isa sa mga haligi ng electronics exports industry ng Pilipinas, isang sektor na bilyong dolyar ang ambag taon-taon sa ekonomiya. Number 9, Nestle Philippines Cabuyao Plant. Ang Nestle Cabuyao Plant sa Laguna ay isa sa pinakamalalaking food manufacturing facilities sa Pilipinas. Ang lawak ng pabrika ay tinatayang 28 hanggang 30 hektarya na katumbas ng mahigit 20 football fields. Ang laki nito ay nagpapahintulot sa sabay-sabay na produksyon ng iba't ibang linya ng pagkain at inumin. Ang pabrikang ito ay isa sa pinakamalaking single-site food manufacturing employer sa bansa. Tinatayang 2,000 hanggang 3,000 manggagawa ang direktang nagtatrabaho sa planta, kabilang ang production workers, food technologists, engineers at logistics personnel. Bukod sa regular employees, may libu-libong indirect jobs din ang nalilika ng plantang ito sa pamamagitan ng suppliers, haulers at distribution partners, dahilan kung bakit malaki ang epekto nito sa lokal na ekonomiya ng Laguna. Sa loob ng pabrikang ito, ginagawa ang mga produktong Bear Brand, Nido, Milo, Coco Crunch at Nestle Cream. Ang Cabuyao plant ay partikular na nakatuon sa dairy at nutrition products, kaya mataas ang antas ng quality control at food safety standards na ipinapatupad dito. Ang operasyon ng planta ay highly automated at kayang mag-produce ng milyong-milyong packs kada araw. Malaking bahagi ng produksyon nito ay para sa lokal na merkado, habang ang ilan ay iniluluwas sa ibang bansa sa Asia Pacific region. Isang trivia tungkol sa Nestle Cabuyao plant ay isa ito sa pinaka-advanced food manufacturing sites ng Nestle sa Southeast Asia. Dahil sa laki at teknolohiya nito, itinuturing itong isa sa gulugod ng food supply chain ng Pilipinas. Number 8, Steel Asia Manufacturing, Lemery Works, Batangas. Ang Steel Asia Lemery Works ay isa sa pinakamalalaking steel manufacturing plant sa Pilipinas. Ang lawak ng planta ay tinatayang 20 hanggang 25 hektarya na puno ng rolling mills, furnaces, storage yards at heavy industrial equipment para sa produksyon ng bakal. Sa pabrikang ito ginagawa ang steel rebars, billets, at iba pang bakal na ginagamit sa mga gusali, tulay, kalsada at malalaking infrastruktura. Halos lahat ng malalaking construction project sa Pilipinas ay may bahaging bakal na nagmula sa Steel Asia Lemery Works. Dahil sa bigat at laki ng mga materyales, kinakailangan ng malawak na espasyo para sa produksyon at imbakan.
May sarili ring power systems at safety zones ang planta upang matiyak ang ligtas at tuloy-tuloy na operasyon ng heavy industry equipment. Ang workforce nito ay binubuo ng daan-daan hanggang libong skilled workers, engineers at safety personnel dahil mataas ang risk at technical na antas ng operasyon. Mahalaga ang Lemery Works dahil nababawasan nito ang pag-asa ng bansa sa imported steel. Sa laki at kapasidad nito, ang planta ay tinuturing na strategic asset ng lokal na construction at infrastructure industry. Isang trivia tungkol sa Steel Asia Lemery Works ay ito ang isa sa mga unang modern steel plant sa bansa na idinisenyo upang bawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa imported steel. Sa laki ng pabrika, malinaw kung bakit ito ang itinuturing na gulugod ng local na construction industry. Number 7. Honda Cars Philippines, Santa Rosa Plant, Laguna. Ang Honda Cars Philippines Manufacturing Plant sa Santa Rosa, Laguna ay isa sa pinakamalalaking automotive assembly facility sa bansa. Ang lawak ng planta ay tinatayang 35 hanggang 40 hektarya na binubuo ng body welding lines, painting facilities, final assembly buildings, testing areas, at malalawak na storage yards para sa sasakyan at piyesa. Libo-libong manggagawa ang direktang konektado sa operasyon ng Honda Santa Rosa plant, kabilang ang engineers, technicians, assembly workers at quality inspectors. Ang production dito ay sumusunod sa mahigpit na global standards ng Honda, kung saan bawat sasakyan ay dumaraan sa masusing inspection bago ilabas sa merkado. Ang planta ay gumagawa ng mga sasakyan para sa lokal na merkado at nagsisilbi ring mahalagang training ground para sa Filipino automotive workers. Sa sukat at kapasidad nito, ang Honda Santa Rosa plant ay malaking bahagi ng automotive industry ng Pilipinas at isa sa mga pangunahing industrial assets ng Laguna. Number 6. San Miguel Brewery, Polo Brewery, Bulacan. Ang San Miguel Polo Brewery sa Bulacan ay isa sa pinakamalalaking brewery plant sa buong Asia. Ang lawak ng pabrika ay tinatayang 35 hanggang 40 hektarya na puno ng brewing trunks, bottling lines, at malalawak na warehouse. Ang laki nito ay sapat upang suportahan ng napakalaking demand sa beer sa buong bansa. Ang San Miguel Polo Brewery sa Bulacan ay isa sa pinakamalalaking brewery employers sa Pilipinas. Tinatayang 1,000 hanggang 1,500 manggagawa ang direktang nagtatrabaho sa loob ng planta, mula brewing specialists at bottling operators hanggang quality control at logistics staff. Bagamat highly automated ang brewery, nananatiling mahalaga ang tao sa pagtiyak ng consistency, quality at safety ng milyong-milyong bote at lata ng beer na ginagawa rito araw-araw. Sa pabrikang ito ginagawa ang mga produktong San Miguel Pale Pilsen, Red Horse Beer, San Mig Light at iba pang beer variants. Dito nagaganap ang buong proseso mula brewing, fermentation, bottling hanggang packaging ng beer. Ang operasyon ng Polo Brewery ay highly automated at kayang mag-produce ng milyong-milyong bote at lata kada araw. Ang lawak ng pasilidad ay mahalaga upang mapanatili ang consistency ng lasa at kalidad ng bawat produkto. Isang trivia tungkol sa San Miguel Polo Brewery ay isa ito sa pinakamalalaking single-site brewery sa rehiyon. Sa laki ng pabrika at dami ng produksyon, malinaw kung bakit ito ang may malaking impluensya sa inumin at kultura ng Pilipinas. Number 5. Coca-Cola Beverages Philippines Canluban Plant. Ang Coca-Cola Beverages Philippines Canluban Plant sa Laguna ay isa sa pinakamalaking bottling plant sa bansa at nagsisilbing pangunahing sentro ng produksyon para sa Luzon. Ang lawak ng pabrika ay tinatayang 35 hanggang 40 hektarya na maihambing sa isang buong industrial barangay. Ang lokasyon nito sa Canlubang ay strategic na pinili dahil sa access sa tubig, kalsada at distribution routes. Sila rin ang malaking tagapagbigay ng trabaho sa Laguna. Tinatayang 2,500 hanggang 3,500 manggagawa ang direktang naka-assign sa plantang ito, kabilang ang production operators, engineers, quality assurance staff, maintenance crews at logistic personnel. Dahil halos tuloy-tuloy ang operasyon lalo na tuwing peak seasons tulad ng tag-init at holidays,
Ang bilang ng manggagawa ay maaaring tumaas sa pamamagitan ng contractual at shift-based workers upang matugunan ang mataas na demand. Sa pabrikang ito mismo binobote at ginagawa ang mga produktong Coca-Cola, Coke Zero, Sprite, Royal, Wilkins Distilled Water, Minute Maid at Nestle. Dito nagaganap ang water treatment, carbonation, bottling, canning, at packaging processes. Ang dami ng produkto na lilikha rito ay umaabot sa milyong-milyong bote at lata kada araw upang matugunan ang malawak na demand sa Luzon. Ang laki ng planta ay kinakailangan dahil sa highly automated bottling lines, malalawak na warehouse at cold storage facilities. May sarili rin itong quality control laboratories at logistics hubs sa loob mismo ng compound. Ang operasyon ay halos tuloy-tuloy lalo na tuwing tag-init at holiday season. Isang trivia tungkol sa Canluban plant ay isa ito sa pinakaunang modernized Coca-Cola facility sa Southeast Asia. Sa laki ng lupang sinasakop nito, makikita na ang simpleng soft drink ay nangangailangan pala ng napakalawak at komplikadong industrial na operasyon bago makarating sa tindahan. Number 4. Holcim Philippines, La Union Plant. Ang Holcim Philippines La Union Plant ay isa sa pinakamalalaki at pinaka-strategic na cement manufacturing facility sa bansa. Matatagpuan sa Northern Luzon, ang planta ay may tinatayang 40 hanggang 45 hektarya ng lawak na binubuo ng malalaking quarry areas, cement kilns, grinding mills at raw material storage facilities na kayang magsuporta ng tuloy-tuloy na produksyon. Daan-daan hanggang mahigit 1,000 manggagawa ang direkta at hindi direktang konektado sa operasyon ng Holcim La Union kabilang ang engineers, plant operators, maintenance crews at safety personnel. Dahil sa laki at bigat ng kagamitan, mahigpit ang pinapatupad na safety at environmental management system sa loob ng planta. Ang semento na ginagawa sa La Union Plant ay nagsusupply sa malalaking infrastructure at construction projects sa Hilagang Luzon at iba pang bahagi ng bansa. Sa laki ng kapasidad at saklaw nito, ang Holcim La Union ay itinuturing na isa sa mga haligi ng construction at industrial development ng Pilipinas. Number 3. Toyota Motor Philippines, Santa Rosa Plant. Ang Toyota Motor Philippines Manufacturing Plant sa Santa Rosa, Laguna ay isa sa pinakamalalaking automotive factory sa bansa. Ang lawak ng planta ay humigit kumulang 82 hektarya na may assembly lines, stamping areas, testing tracks at malalawak na storage yards para sa sasakyan at pyesa. Ito ang pangunahing production hub ng Toyota sa Pilipinas. Libo-libong empleyado ang nagtatrabaho sa Santa Rosa Plant, mula sa engineers at technicians hanggang sa assembly workers at quality inspectors. Dito ginagawa ang ilan sa mga pinakasikat na sasakyan sa lokal na merkado at ang operasyon ay sumusunod sa mahigpit na global standards ng Toyota Production System. Ang planta ay may malaking papel sa automotive industry ng bansa, hindi lang sa produksyon kundi pati sa pagdevelop ng local suppliers at skills transfer. Dahil sa laki at kapasidad nito, ang Santa Rosa Plant ay isa sa mga simbolo ng industrialization sa Laguna. Number 2. Cemex Philippines, Apo Cement Plant, Cebu. Matatagpuan sa Cebu, ang Apo Cement Plant ng Cemex Philippines ay isa sa pinakamalalaking pasilidad ng paggawa ng semento sa bansa. Ang kabuuang saklaw ng planta at mga kaugnay nitong operational areas ay higit 100 hektarya na kinabibilangan ng malalaking production units, milling at packing systems, materials handling areas at malawak na quarry at buffer zones na sumusuporta sa tuloy-tuloy na operasyon. Ang pasilidad ay pinapatakbo ng daan-daan hanggang mahigit 1,000 manggagawa mula sa engineers at plant specialists hanggang sa quarry operators at maintenance crews. Dahil mabigat at mataas ang risk ng industriya, mahigpit ang pagpapatupad ng safety protocols at environmental management upang matiyak ang ligtas at efficient production. Ang output ng Apos Cement Plant ay nagsisilbing pangunahing supply para sa mga proyekto sa infrastruktura at construction sa Visayas at iba pang rehiyon. Sa laki ng lupang sakop, antas ng produksyon at papel nito sa pag-unlad ng mga lungsod at lalawigan,
Malinaw kung bakit kabilang ito sa ating listahan ng 10 pinakamalalaking pabrika sa Pilipinas. Number 1, Petron Corporation, Bataan Refinery. Ang Petron Bataan Refinery sa Limay, Bataan ang pinakamalaking iisang pabrika sa Pilipinas batay sa lawak ng lupa at bigat ng operasyon. Ang refinery ay may tinatayang sukat na 180 hanggang 200 hektarya na mas malaki pa kaysa sa ilang bayan sa probinsya. Sa laki nito, mistulang isang buong industrial na lungsod ang loob ng compound. Ang Petron Bataan Refinery ang may pinakamalaking workforce sa isang solong pabrika sa Pilipinas pagdating sa heavy industry. Tinatayang 2,000 hanggang 2,500 manggagawa ang direktang nakabase sa refinery kabilang ang process engineers, plant operators, maintenance crews, safety personnel at port operation staff. Dahil 24/7 ang operasyon ng refinery at critical ito sa fuel supply ng bansa, ang workforce nito ay organisado sa maraming shifts at suportado ng mahigpit na safety at operational protocols. Sa pabrikang ito pinoproseso ang krudo upang gawing gasoline, diesel, jet fuel, LPG, asphalt at petrochemical products. Kayang mag-refine na humigit kumulang 180,000 barrels ng langis kada araw, dahilan kung bakit malaking bahagi ng fuel supply ng bansa ay nagmumula rito. Ang laki ng Petron Bataan Refinery ay nangangahulugan din ng napakalawak na internal infrastructure. May sariling pantalan, pipeline systems, storage tank farms, power facilities, at emergency response units sa loob mismo ng compound. Ang operasyon nito ay tuloy-tuloy at lubhang sensitibo sa safety at environmental controls. Isang mahalagang trivia tungkol sa Petron Bataan Refinery ay ito ang tanging refinery sa bansa na may ganitong kalawak na integrated setup. Sa sukat at kakayahan nito, malinaw kung bakit ito ang nangunguna bilang pinakamalaking pabrika sa Pilipinas. At iyon nga mga Kapinoms TV, ang 10 pinakamalaking pabrika sa Pilipinas. Sa pagtatapos ng ating listahan, malinaw na ang mga pabrikang ito ay hindi lang simbolo ng laki, kundi ng lakas ng industriya sa Pilipinas. Dito nagmumula ang libo-libong trabaho, bilyong pisong kita, at mga produktong bahagi na ng araw-araw na buhay ng mga Pilipino, mula pagkain at inumin hanggang enerhiya at transportasyon. Ipinapakita ng mga pabrikang ito kung gaano kalaki ang papel ng manufacturing at industriya sa pag-unlad ng Pilipinas. Sa likod ng bawat makina at produksyon, may mga manggagawang patuloy na nagsusumikap para mapatakbo ang ekonomiya. Ngayon mga Kapinoms TV, ikaw naman ang tatanungin namin. Mayroon bang pabrika sa inyong lugar na sa tingin mo ay kasing laki o kasing halaga ng mga nabanggit? Sa palagay mo, alin sa mga pabrikang ito ang may pinakamalaking epekto sa ekonomiya at pamumuhay ng Pilipino? I-comment mo sa baba ang inyong sagot para mapag-usapan natin yan. Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng content, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa ating channel. Mga Kapinoms TV, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito ang Pinoms TV.